Good afternoon, everyone. Hold on, let me check if naririnig ako. Ayan. So, good afternoon, everyone. Sa mga bago dito, my name is Glenna and welcome to our free webinar brought to you by Vein Philippines. And I'm here today with our beautiful Miss Maan, our CMO. Hi, ma'am. Good afternoon po sa'yo. Meet naman po tayo. Everyone. Good afternoon, Ay, everyone. We're so excited. We have another webinar for today. Yung mga first time sa webinar ito, paki-heart po tayo. Yung mga first time. meron pa din. Hi, Okay, welcome sa yan. So, inyo. medyo marami din yung mga first timer, ha? Every week na pa rin first timer talaga, no? Yan. Yun. So, sa mga nanonood po, we have our Facebook Live as well. So, yung mga nasa Facebook Live, pwede din kayong pumasok dito sa Zoom so that you can get your certificate at the end of this webinar. Tama yan. So, hi ulit sa lahat na nandito sa Zoom at sa mga nanonood sa FB Live. So, nandyan lang po sa FB page namin ang aming Zoom link. Pasok lang po kayo. Yun nga po para sinasabi ni ma'am na free certificate. Kasi yung iba nagtatanong pa din, free ba to? Yes, free po ito namin pinamimigay every week para sa inyo. Okay. So, bago ang And lahat, mag-share muna tayo ng house rules. we're actually, yes. Actually, we're running for like 2 years na, no? This webinar. And it's Oh, actually opo. for free every One and week. a half na, yes. So, ma'am, bago tayo mag-start, ang One and a house rules half. muna tayo. Okay? Okay, so meron po tayong mga house rules for today. Sa mga bago pa lang, sa mga dati nang nanonood ng webinar namin, alam niyo na itong house rule na to. Pero sa mga bago, sige, bibigyan namin ng house rules para sa inyo. So, yan. Muna ni Glenna ang house rules. Okay, so number one, no bashing or harsh word. Maging kind to one another po tayo. So, use Q&A tab for questions. So, meron po tayo diyang Q&A tab. Doon po kayo maglalagay ng mga questions nyo because the chat link is actually disabled. So, mga admins lang ang mag-chat doon. And sa chat link, doon namin ilalagay mamaya ang link for the certificate where you can actually, yeah, fill out. Okay. Like number three, sinabi ko na sa chat box. Um, use your real name on Zoom. Kailangan niyo po ilagay ang inyong real name sa Zoom because during the games, para makilala namin kung sino kayo and para mapili kayo para sa games namin. So, and number five, like katulad ko na sinasabi namin, meron kaming free certificate. So, stay till the end of the attendance for the attendance and certificate. So, kasi sa huli po talaga yung certificate, yung attendance link for the certificate. So, I hope you actually going to stay up until the end. But, sana naman po sa mga nanonood, you don't just have to stay for the certificate. You just stay here para matuto talaga. Kasi, ano yung certificate kung wala naman po talaga kayo natutunan. So, we're actually bringing this webinar every week para marami talagang matutunan ng aming mga manonood. Ayan. So, thank you so much, ma'am. Glenna, your speech. Yes. Alright, so yung topic natin ngayon, nakikita nyo naman dito, how to be a content creator. So parang madami na sa atin ngayon na ano yung mga content creator kahit ako parang ano na rin, aspiring ko na rin eh. Ikaw ba ma'am, gusto mo maging content Wow. creator? Siyempre may Ah, mga kumikita niyan, di ba? gusto ko na maging content creator. Sisimulan ko na yan. Oo. Yes. Siyempre, So excited talaga ako dito kasi gusto ko talaga maging content creator. Baka ma-influencer pa ako in the future. oo, Hmm. magkakapera pa tayo dyan. 'Di ba? So, yun, wag na natin patanggalin. So, I-introduce na natin yung guest speaker natin ngayon. So, before, ano lang siya, attendee lang siya dito sa webinar natin weekly. Ayan, nakikipagkulitan siya sa laro natin. Pero dahil na-inspire siya at gusto niya na mag-share ng knowledge niya about how to be a content creator, kaya nandito siya ngayon. So, he is a licensed educator, a former youth leader,
A singer and songwriter pala to siya. And also an audio engineer. He released a song titled Shizuka. So, Shizuka si yung kapartner ni Nobita, di ba, sa Doraemon. On Spotify and Apple Music. So, he spent 9 years in BPO industry, working his way up from a janitor agent to a team leader. Team lead na siya ngayon. So, he now works part-time as a video editor, graphic designer, and content creator. His YouTube channel has over 7,000 subscribers. So most of his videos features are coffee, cafes, and restaurant content. He is also a member of Pampanga YouTubers and content creators. So shoutout sa mga taga Pampanga YouTubers members. So hindi siya magbubukas ng camera o hindi natin siya papalakpakan, bigyan natin ng applause at mga celebrate reaction. Paliparin naman natin yan. So let's all welcome Jeffrey Colala, also known as Yebi. Hello, hello, Yebi. Good afternoon sa'yo. Jeffrey. Show us yourself. Ayan. Hello po. Eh, Kamusta? Ayos lang po. Medyo mainit lang yung panahon ngayon. Ah, Then, yeah. ayan. Ayun talaga So, sobra. ngayon, webinar speaker ka na. It's your time to shine. Tell us Mga po, about dati your nag-attend story. lang. Oo, kung paano ka naman napunta dito sa field na to para ma-inspire din yung mga attendees natin ngayon. Actually po, before kasi di ko alam na content creation pala yung ginagawa ko. Kasi dati mahilig na talaga ako mag-take ng video ng kung ano-ano. Then, mga dance craze, tas basta more on creative na bagay. Inaano ko siya, then pinopost ko siya sa either YouTube or Facebook. Yan. Then ayun, natuto ako sa mga nakikita ko ding content creator na nag-excel ngayon. Then yun, inaral ko yung kung paano mag-adapt sa mga trends ngayon kasi sobrang importante kasi na sumasabay ka sa trend para di ka mapag-iwanan. Tas yung consistency din. Yan. Okay? So ngayon, may share muna kung paano yung how to be a content creator. So, the floor is yours na, Jeff. You can share your screen. Ayan. So, yan. Topic po is content creation. So, ayun, madami po kasi there's a lot of content creators nowadays na may iba't ibang types tayo ng content creator. May mga for entertainment, for business, lalo-lalo na yung mga TikTok affiliate. So, dito mas malalaman pa natin or mas mahuhukay pa natin yung mga information na about sa content creation. Some of the words na mapoprovide ko, siguro narinig nyo na sa mga previous webinar. Pero yan, good thing pa rin na nandito para mas, yan, ma-refresh pa din yung uh, knowledge natin do sa topic na natutunan natin before. So, uh, content creation. Kita ba yung screen ko? Yes, kitang-kita. Yes. So, yeah, things to discover and things to learn about content creation. So, after this webinar, sana ma-provide ko yung information about what is the main role of a content creator. Second one, benefits of becoming a content creator. Platforms where content creators are becoming superior, and why many people want to become a content creator.
what are the tools for content creation and how content create ito yung pinaka-importante, how content creators get paid. So, content creator. So, what is content creator? Sabi dito, someone who produce various type of contents in a form of written, visual, audio, video material. So, yung ginagawang content, ang tawag doon sa process na yon is content creation. So, yung mga content na yon nasa form siya either ng written nga, visual, audio, and video material. So, written, um, ito yung mga tinatawag na writer na gumagawa ng content sa mga mga blogs or gumagawa ng mga ebooks. Visual, these are graphic designers, and sa audio naman, yung mga podcaster. Sa video material, yun yung mga TikTok affiliate, um, yung mga kagaya nga ng mga influencer like Malupiton, if familiar kayo kay Malupiton, and Sergey Bean. So, ayan. So, why become a content creator? So, sabi dito, becoming a content creator can be a fulfilling career path that allows you to express your creativity, share your knowledge, and build a community around your interest, as it also offers opportunity for financial gain, professional development, and the ability to connect with others on a deeper level. So, ayan, mas ah himayin pa natin yung mga informations about content creator. Pero sabi niya dito, um, it actually offers financial gain. So, sa webinar na to, ipoprovide ko yung mga information on how content creators get paid and how they actually build connections with some businesses na minsan kasi ginagawa silang promoters ng, like for example, i- ano ka, sobrang in demand ka na content creator. Pwedeng may maka-reach sa'yo na mga company na, like for example, restaurant or si Jollibee, yan. Pwede ka nilang kunin as co- content creator na gagawa ka ng content about sa Jollibee or sa mga promotion nila, and kung may mga bagong update sila sa mga menu nila. So, yeah. Detailed look why someone might want to become a content creator. Sabi dito, first one is creative expression and personal fulfillment. So, naniniwala kasi talaga ako na if creative ka, pwedeng-pwede ka sa ganitong niche na content creation. Kasi you will be able to inspired other people na, or yan, pwede mo silang ma-entertain using your content, and sabi dito yung personal fulfillment. Sa experience ko kasi, once na gumawa ako ng content, like na ano ko na siya, napag-isipan ko na siya, na naisaayos ko yung pag-edit sa content na yon, nabigay ko lahat ng information, and nandun yung topic, storytelling. Then once na post ko siya and maraming nag-engage, sobrang ang saya lang sa pakiramdam. Then di mo mamamalayan 'yon na dumadami yung engagement mo sa kapag may raming interesado dun sa content mo. Then skills development and personal growth. So for this one, it actually talks about improvement. And yan, sa personal growth, kasi yan, sa pagiging content creator, madami kang makikilalang iba't ibang tao, like pwedeng kagaya mong content creator or yung mga nagpa-follow sa'yo, yung mga naniniwala and interested sa content na ginagawa mo. Financial opportunities. So, when it comes to financial opportunities, so
minsan kasi or sa financial opportunities kagaya sa YouTube, it actually ano naka-base siya sa subscriber, sa viewers, and um, view uh, uh, view hours ng video mo plus the AdSense. So, yan, ibang ibang ano pa kasi yan, ibang slides pa kasi yung sa AdSense. So, yan, ko ipoprovide ko din yung information na yan once nandun na tayo sa slides na yan. So, building a community and personal brand. So, napaka-importante nito kasi syempre kapag content creator ka na and may mga engagement ka na nakukuha, so ikaw yung brand na nire-represent mo is ikaw, is yung pagiging creator mo. So, meron kang nabibuild na community na nandun yung mga audience mo na interesado sa content mo na wherein sa last detailed dito sa pagiging content creator is have an impact to the world. Sabi niya, impact on the world. Kasi magkakaroon ka ng pwede ka magkaroon ng attachment using your content na kapag ah, n- sobrang natatouch yung mga or na-amaze yung mga audience mo sa content mo. Ayan. So, we do have types of content creators. So, siguro some of you have uh, or may tanong, bakit ako yung mag-aano ng topic na to. So, ayan, what type of content creator I am? So, content creators comes in many forms, each specializing in different types of media and platforms. So, we do have writers and bloggers. They create written content like articles, blogs, and ebooks na gaya nga ng nasabi ko kanina. And we do have video creators and YouTubers. So, ano yung ginagawa ng mga to? So, they produce video content for platforms like YouTube, TikTok, and Instagram. We also have podcaster. Sila yung mga gumagawa ng audio content. They create audio-based content discussing various topics in episodes. So, andito rin yung mga social media influencer. So, ano ba yung pinagkaiba ng YouTuber at social media influencer? So, madalas kasi YouTuber creates long length of content. So mahahaba yung mga videos nila like they doing some reviews, mga nagtuturo sila ng mga steps kung paano yung gawin yung isang bagay. Yan. Then sa social media influencer, they engage audience through post, stories, and yan, sa live stream on social media. Kadalasan kasi short lang yung mga content na short video lang yung mga content na pinopost nila. Pero nandun pa din yung message nung content na ginawa nila. So usually nagpo-post sila sa Facebook, mga Facebook Reels, tsaka sa TikTok. So we do have graphic designers as well and visual artists. So they design digital arts and infographics and branding materials. So, ayan, kasama din dito yung mga photographers. So, what they do is they captured and edit image for various purposes, including storytelling. Yan. Eto naman ako, musician and designers. So, I create music, sound effect, and audio content. So, yan, usually Spotify, YouTube, pwede din sa Facebook. So, ganito kasi minsan sa pagiging content creator as an content creator, sulat, we're gonna write the song, then we're gonna convert it into an audio. So, ganito siya, written to audio to
visual to video material. So, ayun. So, kasama din dito si educators and course creators. They develop educational materials, tutorials, and online courses. Nandito din yung mga gamers and streamers. So, they entertain audience by playing and streaming videos. Streaming video games. Yan, usually nag-i-stream sila sa mga sa Twitch, pwedeng sa YouTube din, sa Facebook, and marami kasing app na pwede silang stream na pwede silang kumita. So lahat lahat ng mga content creator na to kumikita sila dahil sa skills nila as a content creator. And lastly, business and marketing content creators. So what they do is they craft promotional content, advertisement, and brand storytelling. Yan. Kagaya ng mga, ayun, kapag kinuha kang promoter ni Jollibee or kung anong restaurant man yan. So, ikaw yung content mo, yung magre-represent. So, ikaw yung gagawa as a content creator ng post para sa brand nila, para dun sa promotion nila. Then, you're gonna help them to get engagement para mas ano pa, mas mapalawak yung makakilala doon sa promotion, makaalam doon sa promotion or makakilala doon sa restaurant na kumuha sa iyo as a promoter. So, yeah. So, in 2025, marami naman kasing tools na ginagamit, mapa social media manager man yan, content creator, or kahit anong niche, or kung kahit anong niche pa man yung kinabibilangan mo. So, we do have this top 10 popular tools used by content creators. Unang-una si Canva. So, it actually best for graphic design and visual content creation. Second one, these are for those writers. So, Grammarly helps with writing and editing by checking grammar and style. And for this one, Unsplash, ito yung tools na ginagamit ng mga video editor para mas maging quality pa yung or video editor or mga photographer para mas maging quality pa yung visual tsaka yung photo or video na kinuha nila. So Unsplash provides high quality stock photography for contents. Headliners. So, ideal for video and podcast content creation. So, ginagamit to nung mga gumagawa ng podcast. So, ito yung tools na one of the main tools that they are actually using whenever they're doing some podcast. So, next one will be Google Keyword Planner. So, para kasi tong SEO. So sabi nga, assist with SEO and content strategies. So what is SEO? SEO means search engine optimization. Ginagamit to ng mga content creator para mas mapa-wide pa yung makuha nilang engagement. And it actually help them not to spend money kasi meron kasi tinatawag na uh, organic engagement and paid engagement. So, yung paid engagement, yun yung kapag nag-boost ka, then sa boost na pag-boost ng content mo or post mo, makakakuha ka ng engagement. Pero binabayaran mo yung engagement na yun. And yun, malaking tulong yung Google Keyword Planner or yung SEO para yan, kapag kasi nag-post ka ng isang content, like for example, you are into coffee shop, tas nilagay mo yung keyword sa content mo na coffee shop. Ngayon, kapag may nag-post or yan, ngayon kapag may nag-search ng coffee shop, maraming maraming lilitaw na coffee shop nun. Then
possible nun na isa dun sa lilitaw dun is yung post mo or content mo. So ganun siya. Figma, a collaborative design tools for creators. So, ayan. Next one, ChatGPT. So, familiar naman siguro lahat kay ChatGPT. So, it actually used for content ideation and writing assistance. And ito isa to sa mga tools na ginagamit ko as a audio content creator. So, Audacity, a powerful tools for audio editing. Minsan kasi ginagamit din to ng mga podcaster para linisin yung vocals, tas maglagay ng mga sound effect. Kasi meron mga plugins na pwedeng ilagay kay Audacity. So, yan. Meron pang mas malalim kasing mga meaning yung mga ano to, mga tools na to. ClickUp. So, nakakatulong to sa mga streamer. So, like yan, kagaya nga ng sinabi, it actually helps streamline workflows and manage content projects. So, yan, nakakatulong din siya para ma-manage mo yung content na ginagawa mo. So, last will be CapCut. So, it's a popular video editing app for TikTok and Reels. Madalas na gumagamit na nakikita ko dito yung yan, sa mga influencer, yung mga dito sa TikTok kasi doon makikita yung mga bagong dance craze or yan, mga TikTok affiliate din. So they use CapCut para doon sa pag-affiliate nila. So key qualities of a successful content creators. So communication and writing skills. Mahalaga kasi yung communication and writing skills para ma-manage na maayos yung content. Kasi yung content mo is your way on how you will gonna communicate with your audience. Like kailangan nandun yung topic, nandun yung story, nandun din yung lesson. So next on this one is creativity and innovation. So, yan, kailangan when it comes to creativity, yan nga, meron mga content creator na talagang nag-improvise pa para mas mapaganda pa yung content nila. Then, para yan, magkaroon ng uniqueness na pwedeng may maka-appreciate nun and yan, may bagong engagement na naman para sa atin as creator. And innovation, it is actually on how you will gonna give an impact with your audience na kung paano mo sila yung kung paano mo mabibigay yung lesson and yan madadama din nila yung kung ano yung nararamdaman mo while you're actually doing that content. Audience understanding and engagement. So, once you posted a content kasi sa isang platform, ah makakatulong din kasi yung kapag alam mong magbasa ng mga comment nila kasi those comment will gonna help you improve your contents in the future. So, technical skills and knowledge about search engine optimization. And yeah, nasabi ko na yung nakakatulong yung SEO para sa mga content creator para hindi na sila magbayad ng mga paid engagement. Hindi na sila mag-boost para gumastos. Yan. Other important traits, passion and drives. Yan mahalaga kasi na uh, it talks about consistency na kapag mahal mo yung ginagawa mo, ayun, hindi ka magsasawa kasi yun yung ano yun yung gusto mo eh. Kumbaga hobby mo yun and yun,
pwedeng isa din 'yun sa nakakapag motivate sa iyo, yung 'yan motivate ka araw-araw. So work ethic and resourcefulness. Ito yung ito yung um, kailangan marunong tayong mag-improvise para mas mapaganda yung mga content natin. Then, yun, time management. Yan. Mahalaga din yung time management kasi ah minsan kasi merong mga trend na bigla na lang nababago. May mga bago like for this week may bagong trend ngayon. Then sa susunod na week merong bago na naman. Like if di ka consistent, possible kasi na di rin mag-work yung content na ginagawa mo. So kailangan talaga na at dun sa mismong week na yon, meron kang mai-post or mai-share na content about that trend. Network and collaboration. So this will help you improve more kasi yan, magkakaroon ka ng connection sa mga um, business owner and kapwa mo content creator. So, yun na nga, doon papasok kasi yung financial growth kapag may mga connection ka sa mga business owner kasi pwede ka nilang kuhanin na content creator na gagawa ng content para sa mga promotion nila, ayun, para sa kung ano man yung project na ipapagawa nila sa'yo. So, breakdown on how to discover your niche. So, yan. Identify your passion and skills. So, kailangan alam mo yung skills, alam mo kung saan ka magaling. And like, if magaling ka sa writing, magaling kang gumawa ng mga design, magaling kang mag-edit ng video, or magaling kang magaling kang magsalita, or you know how to be a good speaker. Yan. Yeah, kailangan talagang alam mo yung skills mo para malaman mo kung saan ka mas mag-excel. Pwede kasing lahat 'yon and mas maganda kung lahat 'yon. So, next one will be research market demands. So, kailangan nagre-research din tayo kung ano yung mga need na tulong ng mga or need na tulong ng isang company kapag you are actually a company or a business owner is giving you a project to create a content for them. Kailangan mag-research ka para sa kanila na para matulungan yung business nila. Like kung ano yung mga pwede mong ilagay sa content, kung paano mo mas mapapaganda yung pangalan ng company. Ayan. Narrow down your focus. Dapat alam mo kung ano yung target mo, which is to get a lot of engagement para lumawak yung content na ginagawa mo and your brand, which is ikaw as a content creator. Validate your idea. Yan, kailangan brainstorming ka and yun, kailangan chine-check mo kung or hindi lang isang beses kasi minsan madaming beses mo siyang i-check kung okay na ba tong ginawa ko. Ayun, build a unique brand identity. Ayun, siguro a good example nito is malupiton, yan. Or siguro, di na tayo lalayo, si Ma'am Blessy ng Vame Philippines. Yan. Sobrang niyan, 'di ba? Napakagaling niyang gumawa ng content, 'di ba? And minsan nagsasayaw siya. Yan. So, engage and interact. Tas ayan, yun yung communication between your audience and you.
kailangan yung mga comment nila, aware ka na ito yung needs nila. Sana ano, ganito, ganyan. Yun, engage and interact. Adapt and refine. Yung kaya natin sumabay, kaya natin gawin or yan, kaya natin mag-improvise and para mapa-improve din yung yung ginagawa nating content. So, ayan. If you have question naman, sige, open naman ako sumagot sa mga question nyo. So, pwede kang magpa-games muna, then yan, dire-diretso na akong Sure, no mag-discuss. problem. Okay, see. So, stop sharing ka muna. Yan, coach. Ayan. Ayan. So, guys, hindi na natin patatagalin. Magpapalaro na tayo. Game na ba kayo, mga keyboard warriors? Asa na kayo? So, yan. Balik tayo sa ating speaker for today. Yebi, back to you. Ayan. So, yeah. Thank you, coach, sa Pa-break. Yes. break. Then nakita ko nga yung yung isang comment, sabi niya, parang nagtatanong siya about kung ano yung thoughts ko about rage baiting, negative publicity, Mm, prank ads. Ayun. Yung thoughts ko about that syempre as a content creator, siguro let's just focus on what we're actually doing. Kasi if gagayahin kasi natin sila, lalo lang din silang dadami. Kasi parang ang ginagawa natin is parang inaano pa natin sila, minomotivate pa natin sila na gawin yung content nila na hindi kaaya-aya and may negative meaning sa kung sa isang tao man 'yan, sa isang business. So, wag na lang natin suportahan. 'Yun, mas suportahan natin yung mga good contents na nakikita natin, yung mga nakaka-inspired na contents, yung like yung mga marami kasi tayong makikitang good contents sa mga reels din eh. Tas pati sa TikTok. Usually, madaming TikTok affiliate na may magagandang contents talaga. Ah, Gaya ng mga brand na binebenta nila. Yung iba, sobrang aesthetic nung dating nung video, sobrang cozy, 'di ba? So, mas suportahan na lang natin yung mga content creator na maayos yung content. Then, may nagtanong dito, sabi ni Erica Jane Saragosa, any tips on how to identify your passion? Siguro pwede you could just actually look into your past experience, wherein you can just recall moments when you were or when you actually felt that you're most engaged and motivated. Ayun. And ano pa ba yung mga pwede ko siguro reflect, or you could just reflect what are your happiness, yung uh, kung saan ka talaga magaling, kung yung kasabi na kung ano yung nasa puso mo, sundin mo, yan, yun lang. So, going back sa topic, let me just share my screen. So, key consideration. So, niche versus target audience. So, niche kasi, ito yung skills eh. Um, ano ba? Paano ko ba siya iaano? So, it's a specialized segment na you're actually targeting audiences and focusing particular interest or needs. For example,
within the fitness industry. A niche could be body weight, body weight workouts for busy professionals or vegan nutrition for athletes. Yan. Ito yung ano nasabi ko nga, skills. So, niche versus target for me is connected sila, hindi naman magkalaban. Kasi ikaw as a content creator, ginagawa mo yung skills mo para makakuha ka ng engagement and makuha mo yung mga target audience mo na alam mong magiging interested dun sa content mo. Social media. We need to consider social media na may yung mga platform iba't ibang platform kasi merong mga rules and policy. Ayan, kailangan alam din natin yung mga policy nila kasi hindi naman tayo basta-basta lang magpo-post ng content natin. So kailangan natin malaman na if pwede ba tong content ko sa ganitong platform. Ganun. Content marketing. So, content marketing, ito yung meron kang strategy kung paano mo palalawakin yung content mo, like doing some research, kagaya ng dapat alam mo nga, marunong ka mag-adapt sa mga bago ngayon, kung ano yung mga latest. So, engage with conversation. So same lang din doon sa nasabi ko kanina na kailangan alam natin yung mga needs ng mga audience natin. So, yan. To make our content improves and para mas dumami pa yung mag-engage sa atin. Next one. So, choosing your platform. So, these are overview of popular content platforms. Video contents. So, ito yung mga forms of contents na ginagawa ng content creator. Video contents, audio contents, writing blogs, social media contents, live streaming. So, matching your content to the platform. So, here are the key aspect of matching content to a platform. Audience analysis. So kailangan nag-a-analyze ka, alam mo yung kung sino yung mga magiging audience mo, platform specific content. So yun nga, know the policy of the platform. Kailangan uh, specific yung ginagawa mong content na hindi siya magkakaroon ng kasiraan sa isang platform. Tones and style. Yan, if familiar kayo dun sa mga gumagawa ng content, tapos nagre-record sila ng boses nila, then parang nagdadub lang sila. Ayan, minsan malakas makapag-engage kung paano yung style mo ng paggawa ng content. Mahalaga yung estilo kung paano mo siya i-present sa mga audience mo. Content formats. Ayan, we should consider our contents na dapat ano siya, maayos siya, naka step by step process siya na ito yung una, ito yung pangalawa, ganon. So, yan. Engagement strategies. Yan. When it comes to engagement strategies, pwede kasing, ayun nga, pwede kang gumamit ng SEO or pwede kang mag-boost. Yan. Pero mas okay kasi minsan yung yung kahit hindi ka na mag-boost kasi nga, yun nga, sa newbie kapag bago ka pa lang and you don't have that money to para mag-boost na para makakuha ka ng mga audience or paid audience. Yan.
mas dapat alam mo kung ano yung magiging strategy mo para makakuha ka ng engagement. Cross-posting with adaptation. So, pwede kasing hindi lang sa isang platform ka nagpo-post ng content mo. Possible din na pwede ka mag-post sa ibang platform, and pwedeng sa ibang platform, iba yung trend. Tas sa doon sa platform kung saan ka nagpo-post, may specific trend talaga. Yan. Pwedeng gumawa ka ng content doon, then i-post mo doon sa kung saan ka talaga nagpo-post, para you could just be able to check kung magiging okay ba siya. So pagdating doon kasi, win or lose talaga kasi, ang importante, sinubukan mo yung content. So yan, importante yung wag kang sumuko, then consistent ka lang sa paggawa ng content mo. Examples of content matching. So we do have this platforms na pwede tayo mag-post, like Instagram. Na ano ba yung kailangan ni Instagram? So para mas makakuha ng madaming engagement, kailangan high quality visual, short videos, or pwede din naman mga mahahabang videos, pero minsan kasi may mga audience tayo na nakakatamad panoorin to, ang daming ads. Kasi isa sa strategy natin yung paglagay ng ads sa mga videos, para syempre ano din yun, plus din yun na makakadagdag din sa income natin. So, short videos and engaging caption. Caption na yan, connected to sa SEO, search engine optimization, na kapag may sinearch na keyword, pwedeng lumitaw maraming lilitaw yan, syempre. So, possible na lumitaw yung content mo na may ganong caption. So, ganun siya. So, next one will be Facebook. So, on Facebook, we actually post mix of text-based post, articles, videos, and community engagement. So, ayan. Um, yung mga quotable line, pinupost natin yan. Then, mga articles, marami namang iba't ibang articles na kapag interested tayo doon sa anong yon, article na yon, or yung sa quote na yon, sineshare natin, di ba? Then, videos. Yun nga, ginawa nating content and community engagement. Yung conversation between you and your audience. So we do have LinkedIn as well, wherein we post some professional insight, industry news, kung ano yung mga bagong hiring ngayon, tas yung mga quotable ng mga, or yung mga words of wisdom ng mga successful business owner, successful content creator, or kung ano pa man nag-excel yung mga magagaling na nag-post doon. So, yan. Thoughts leadership content. Yan. Yun yung yun sabi ko nga, words of wisdom, yung mga ano nila, kung paano sila nagtagumpay sa larangan na kinabibilangan nila. TikTok. So, on TikTok, ayun, syempre, hanggang ngayon, talagang nagbo-boom pa din talaga yung app na TikTok. And marami na ding featured na naidadagdag nung mga developer ng app. So, on TikTok, authentic short form of videos. So, some videos might gonna be viral, and yan, minsan kasi nagba-viral sila kasi gumagamit sila ng mga trending sounds and effects. Mga bagong songs ngayon, ginagawa nilang dance craze, or ginagawa nilang background dun sa content nila. And
Next one will be Twitter. So, ayun, may nakalagay na X kasi ang bagong logo ni Twitter is yung parang letter X, tas black yung background niya. Kasi dati before yung ibon siya eh. So we on Twitter, we mostly post some quick updates, real-time news and engaging conversation. Kagaya yun nga pwede ka din makipag-connect sa mga ano mo, sa mga followers mo on Twitter na kung pwede kang humingi ng suggestion, ano yung mga needs nila na pwede mong magawa at pwede mong ma-improve pa sa mga susunod na content mo. YouTube. So, yun nga, familiar tayo about sa mga entertaining videos. Yun yung mga kadalasang mga pinopost doon. Pwedeng educational din and some engaging video contents. Yan. So, madaming YouTubers talaga na sobrang ah, napaka ano talaga interested na panoorin. Some of them might post negative. So kapag may nakita tayo negative na content, mas advice ko na lang is wag na lang natin gayahin yung content na yun kasi kapag kasi ginagaya natin, meron din gagayang ibang content creator nun. So, parang kapag naglagay ka ng bulok na kamatis sa mga maayos na kamatis, pwedeng mahawa lahat ng kamatis na yun, mabulok lahat ng kamatis na yan. So, yan, that's actually a good example, yung kamatis na wag na lang natin gayahin yung mga gumagawa ng mga negative contents. So to understand algorithms and best practice of a content creator. So sabi dito, we need to prioritize audience and saan ba? Medyo ano. We need to prioritize audience engagement, focus on quality content and adapt to platform specific features. Understand how algorithm prioritize contents, leverage relevant keywords and consistently post to maximize visibility and engagement. So, ayun, kailangan yung keyword natin madali siyang ma-search. Then kailangan sobrang pina-prioritize natin yung kung ano yung target audience natin na alam natin susunod sila dun sa or panonoorin talaga yung content na ginawa mo or titingnan talaga yung content na ginawa mo. And also consistency. So consistency is the key talaga sa pagiging content creator. And ayan, so para hindi ka mahuli kasi once na nahuli ka sa isang trend, parang karera lang din kasi yan eh. Parang mahuhuli ka nun sa karera. Kasi wala ka nung time na trend to. So we must be consistent on doing contents. Content planning and strategy. So brainstorming content ideas. So yan, kailangan pag-isipan talaga mabuti yung gagawing content, research. You could just have or you could just ask other content creators paano yung ginagawa nila para mas maging engaging pa yung content mo, yung parang coaching din na magpa-coach ka sa mga mas expert sa'yo, then yan, pwede kasing ma-adapt mo yung mga tinuturo nila para mas mapaganda pa yung content creation mo. So, developing a content calendar. So, importante yung paggawa ng content calendar kasi you will be able to ano monitor
na kung ano yung mga bago, mga latest na yan timing kung kailan mo siya ipopost sa isang platform. And lastly will be the call to action, which is or what we call CTA. So kailangan nandun sa content mo yung kung ano ba dapat gawin ng mga audience mo sa yan, kung ano yung moving forward steps na dapat nilang gawin. So like for example, you are posting a promo na dapat nandun din uh, yung dapat nilang gawin sa nakita nilang content, like yun sa promotional nga. So dapat may moving forward steps sila na gagawin. So that is actually call to action. So content optimization and distribution. So content optimization and distribution, search engine option. Ayan nga, sobrang laking tulong ng search engine option sa mga content creator kasi di na sila kailangan gumastos pa para lang makagkaroon ng madaming engagement. Well, I believe nagkaroon na ng ganitong discussion before dito ng ganitong niche sa BAME. And ayun, ah ani, s- siguro mabibigay ko na lang informations about search engine option is ito lang yung pag-set mo ng keyword dun sa content mo, wherein para magkaroon ng mga organic engagement na kapag nag-search yung isang audience ng ganito ganyan, like for me, I'm doing my coffee shop journey. Kapag nag-search sila ng coffee shop journey, makikita nila yung pinost kong content. Ganon siya. So, next one, social media promotion and cross promotion. Ito yung sinabi kong kapag nagkakaroon ka ng madaming engagement, pwede kang manotice ng mga business owner na they will gonna ask you to do a project or content about their restaurant or their menus, yung ano nila, kung ano yung ino-offer nila sa restaurant nila. Yan. So, next will be engaging with your audience. Ayun nga, kailangan alam natin makipag-usap sa mga audience natin para maging updated tayo kung meron ba silang bagong gustong makita, kung meron ba silang ah, gusto nila na ma-improve sa'yo. Ganon. Utilizing analytics and insight to improve. So, kailangan tinitignan din natin yung mga insight kung ilan na yung audience na nakapag-engage dun sa content mo. Kasi we can be able to compare yung mga kung dun malalaman kasi kung nag-improve ba yung uh, content creation mo, kasi pwedeng tignan mo yung uh, result kung ilan yung naging audience mo sa previous content mo, and then your latest content. Then yan, mapag-iisipan mo kasi using that, mapag-iisipan mo kung bakit for example, mataas yung engagement mo dun sa unang content mo, then sa latest content mo hindi gaano. Pwedeng makikita mo kasi yung difference nun. Ah, ano ba yung mga pwede kong gawin in the next content para mas ma-improve pa yung engagement. Yan. Monetization strategies. So it's actually a plan that aims to generate revenue from a form of product, services, platform, and saan ba? Wala. And platform and audience engagement or content.
So ad revenues to from the platform. Like sa YouTube kasi ano pwedeng maglagay ka ng kapag na-monetize ka na. Like meron kasing parang tawag dito, yung mga kailangan na para maging um or ma-monetize ka sa YouTube. Like before yata alam ko once you reach 1,000 subscriber, di na ako ganun ka-updated kasi yan, di na din naman ako masyado nagpo-post sa YouTube. Pero before kasi kailangan 1,000 subscriber or yan, 1,000 subscriber tas yung watch hour mo yan, para ma-monetize ka. So, kailangan talaga yung engagement nakukuha mo siya. So, continuously create your content, enable for you to get engagement. Yun. Then, once na monetize ka, pwede kang maglagay ng AdSense. So, yeah, that's actually ad revenues from the platform na kagaya ni Google AdSense. Nilalagyan ng mga parang advertisement or commercial dun sa content mo, dun sa video yung pinost mo dun sa platform na yan. Sponsorship and brand deals. Ito yung ito yung pinakamasarap na pakiramdam sa isang content creator kapag may nag-i-sponsor sa'yo, then parang X deals na yan, I'll gonna help you on how you will gonna get uh, customers or yan, how you gonna get customers for your products. Then what I'm going to do is going to get more engagement para parang ikaw yung magiging tulay ng mga customers papunta dun sa product, papunta dun sa business na pinopromote mo. Affiliate marketing, parang same lang din ng sponsorship and brand deals. Kasi like sa TikTok, yan, affiliate marketing, binibigyan ka naman ng parang tawag dito. I forgot the word. Pero yan, meron ka nakukuhang uh, percentage dun sa product na binibenta mo. Kumbaga nagbebenta ka din kasi if you're actually a TikTok affiliate. Yan, kagaya ni Ma'am Glenna, napakagaling magbenta ni Ma'am Glenna as in yan nga affiliate as an affiliate or a TikTok affiliate. And nakita ko na din kasi yung mga videos niya and yan sobrang napaka-interesting din ng mga ginagawa niya. So that is actually a content creation din. So si Ma'am Leslie and Ma'am Glenna as a content creator. Yan. Someone actually raised their hands. Pero ayan. Pero siguro kung may question man siguro pagtapos na lang ng topic na to. So ayan. Sasagutin ko lang yung mga question niya after this. Okay? Alright. So next one, selling products and other services. Yun nga, parang magkakonnecta lang yan eh. Yung strategy mo, kung paano mo gagawin yung content mo, kung paano ka magbebenta, and yun, kung paano mo ilalagay yung mga other services or kung ano yung mga magiging benefits ng product na binibenta mo, kailangan kasali din dun sa content na yun. So that it's actually part of monetization strategies wherein kapag napoprovide mo yung benefits nung product mo sa content mo and maraming nagiging interested dun sa product, yan, dun umaano yung, syempre, kikita tayo sa ganung paraan. So, yan, fan support. Yan nga, nakakatulong din yung mga followers natin kasi
they will be able, or they are the one who's actually sharing the contents na ginagawa natin. Like if uh, gustong-gusto nila yung ano na yun, na yung content na yun, share nila, then yun yung isa sa way kung paano nagiging malawak yung or nagiging wide pa yung audience mo sa isang platform. Consulting and coaching. Yun nga, we must know how to listen sa mga audience natin, sa mga nagbibigay ng advice sa atin, kung mga mga business owner na uh, like pwede sila magsabi na baka pwede mong gawin na ganito. Minsan kasi may mga ganong idea na nakakatulong sa atin. Then, yan nga, pag-isipan natin mabuti yung yung mga gagawin natin. Pwede tayong manghingi ng consultation sa mga kapwa nating content creator. Challenges and sustaining your journey. So it actually talks about dealing with burnouts and creative blocks. So ayun, minsan kasi parang darating sa point na parang mawawalan ka ng idea kung ano yung pwede mong kumbaga mauubusan ka talaga eh. So, usually, ang ginagawa ko is, or ginagawa din ng ibang content creator is, nagpapahinga sila, nag-unwind sila, wherein minsan, dun sa pagpapahinga nila, nagkakaroon sila ng yun nga, nagiging mas malinis yung mind nila. Then, nagkakaroon sila ng bagong idea. Or kapag, for example, nag-unwind ka, nagpunta ka sa isang lugar, like, or nag-hiking ka, pwedeng mabago yung content mo na, ay, parang okay itong gawin or pwede itong gawing content. So, yun nga, pahinga din, pahinga. Para kung sakaling mawalan ka ng idea, ayan, pwedeng may magbukas na bagong ideya para sa isang content. Adapting to platform changes and trends. Ayun, kagaya ng sinabi ko, paiba-iba yung mga trends ngayon. Like every month may bagong music, may bagong item or bagong product na nagiging trend. So, napakabilis ng pagbabago kasi. Like we're actually in the digital world, virtual world na madaming nadidiscover na mga bagong item, mga bagong music. So, yan kaya yung pag-adapt natin dapat ganun din siya kabilis para hindi tayo maiwan. So, the importance of continuous learning and improvement. So, importante yung continuous learning kasi yun nga sa kada araw or sa kada content na ginagawa natin meron tayong nakukuhang lesson like hindi lang din naman tayo yung nakakakuha ng ganun lesson kasi uh, we get engagement. So the reason why we get engagement is nararamdaman din nila yung kung paano mo ginawa yung content na yun. Like, kung ano yung natutunan mo, pwedeng matutunan din nila. And improvement. Yan. Mahalaga yung kapag may natututo ka, alam mo kung paano mo siya ma-enhance. Ayun, kung paano mo pa siya mapapa-improve. Like, ganito, from uh, yan, like from puchu-puchu content na yung parang bara-bara ka lang gumawa ng content before. Yan, sa journey mo as a content creator, marami kang nakikilalang tao, marami kang nakikilalang kapwa mo content creator. Yan, yun yung mga nakakatulong din para magbigay ng learnings and enhancement sa mga content mo enable for you to improve. So,
I'm gonna give you some four C's na yan kapag gumagawa ako ng content. So, first one, collect ideas. Gather information, research either sa internet or mag-research ka or pwede kang magpa-survey na ano ba yung needs, ano ba yung bago, ganun. You need to collect ideas na hindi lang yung ideas mo minsan kasi oo, maganda yung ideas mo pero baka meron pang mas magandang idea na pag pinagsama-sama yung idea na yun, pwedeng mas mapaganda pa yung magawa mo. Complete and accomplish. Ah, ito yung ano eh, ito yung goal mo talaga eh na makompleto mo yung content na yon, magawa mo siya. Minsan kasi may times na like sa akin pag gumawa ako ng content ko which is sa audio content like gumawa ako ng music. Minsan may time na parang gusto ko na lang siya solohin kasi sobrang ganda para sa akin. Pero paano mo siya mapapa-improve? Share it to the to a platform. Yun nga, you're as a content creator, you need to share it and get engagement, build a personal brand. Then accomplishment is once you were able to get engagement and once you were able to uh, touch someone from your audience na na-amaze sila, sobrang ano binago ng content mo yung buhay nila. Ayun. So that's actually accomplishment. And yeah. So thank you guys for yan, hindi siya umabot ng 3 a.m. pero yeah, I'm gonna leave you some words of wisdom. Failure is simply the opportunity to begin again. This time, more intelligently by Henry Ford. So para sa akin na, ayun nga, um, mm, like sa assistant world na kapag nag-apply ka, okay lang na kapag hindi ka na hired, pwedeng may mas better pa kasing opportunity na naghihintay sa iyo. So, wag ka sumuko. Then just move forward and adopt those words na advice na binibigay sa iyo ng mga mas expert. Then just just continue to improve yourself para sa pag nabigay na yung yung para sa iyo, mas handa ka and mas ready ka na i-provide yung lahat-lahat ng natutunan mo. So, yan. All right. Thank you so much, Jeff. So, Question. I think we still have Q&A. There are actually some questions that you need to answer. So, from our Q&A tab, if you want, pwede kang pumili or maybe we can actually ask some questions from the Q&A. Sige po. So, ikaw na ba ang pipili or magbibigay kami sa'yo? Uh, so, siguro po just gonna po, pick na lang po yung Yeah, mga pick question po some nila. from our... From Ronelyn Masagka. Kaya, Ronelyn Masagka, anong tool po na free ang marerecommend nyo for content calendar or scheduling? Actually, madami. Pero, ano, usually, ang pwede kong may recommend, siguro, yung usual kasi gumagawa, ako na lang din kasi gumagawa ng, sa calendar ko eh. Like, yun sa Microsoft, yan, doon ko inaano yung mga, yung
sa calendar ko. Yun yung mga nandun kasi yung mga sinusunod kong calendar for for free na tools. Siguro ano ba? And yun nga, wala akong ano ganun kalawak na ano idea kung ano yung mga pwedeng tools na free kasi usually ano yung mga paid tools talaga yung makikita mo na kapag nag-search ka ng mga calendar or scheduling tools. Ayun. Pero meron din naman mga modded na pwedeng gamitin. Like you can just search if you're actually using mobile phone, yun, pwedeng mga modded app na mada-download through website. So, Yes. next is, do I need to pay, do I need to pay po ba para tumaas yung popularity and followers ko? Actually, ano hindi naman na kailangan gumastos pa eh. Kasi if if confident ka na maganda yung content mo and you have the right audience para suportahan ka. Ayun, yung mga audience na yun, sila yung magpapalawak ng ano mo ng yun, yung kung ano yung pinost mong content, yung brand mo, sila yung tutulong sa'yo. So, tulungan yan. So, if you are actually promoting a brand, tutulungan mo sila kung paano sila makakuha ng deals by creating contents. Tutulungan mo sila kung paano sila kumuha ng customers. Then, at the end, you're gonna get paid sa ano na yan, sa taong or sa brand na nire-represent mo. Yes. Kasi sa ano So, kasi sa aside from Facebook, putting watermark parang lag ako. as Glenna, Yeah. Kasi sa Facebook kasi talaga may mga nagbebenta diyan ng si followers, 'di ba? mamahan pala. Siguro may mga ano kayo, may mga na-encounter kayo minsan. So, Yes po, maganda yes yung po. followers. It's really not advisable. Honestly, na-try ko siya minsan sa Mhm. isang brand. Tinawakan ko. And Talaga. yeah, I tried it. Minsan kasi may mga ano siya, Yes. ma- Actually, madadagdagan talaga yung followers mo every day. But the thing is that, madadagdagan siya. After no, magbabawasan uli siya kasi binablock kasi ni Facebook yung mga account na nag-follow sa'yo. Kasi ano siya, parang nadidetect nila na it's parang bot. So, it's actually not advisable. Mas maganda siguro yes, kung talagang organic yung followers mo, yung talaga magpo-follow sa'yo. Kasi hindi lang naman yan sa followers eh. Kumbaga, binabalikan ba yung post mo? Binabalikan ba yung content na, babalikan pa nila yung content na gagawin mo uli? Magiging ano ba sila? Kumbaga, yeah, nagkakaroon ba ng retention sa mga ano mo, sa mga post mo kung nagkakaroon, kung yes. pina-follow ka ba talaga nila? Nagkaka-engagement ba sila? So, yon. Okay, go ahead again, Jeff. Yeah, yeah. Yun nga, coach, doon kasi yun, mas may improve mo din doon eh. Yung ano mo kapag sa mga engagement na yan, kapag meron kang conversation with your audience. And doon sa mga nagbabayad, yun nga, nasabi ni Coach Maan, hindi advisable. Talagang hindi siya advisable kasi pwede kasing yung scam lang. And yan nga, as much as possible, iwasan natin yung mga scammer kasi masakit ang ma-scam. Sobra. Masakit yung gagastos ka and at the end, wala kang mapapala. So, why not trust your skills? Diba? And why not trust your works? So, yun nga, para yun, tuloy-tuloy ka lang na makakuha ng organic engagement. So, for Catherine to Bise, or yeah, Catherine to Bise, aside from putting watermark, how do you protect your content sa mga nagnanakaw ng content and using it as their own?
Iyon, may mga nakikita kasi akong ano, yun nga, kagaya nung sinagot ko kanina na tanong na wag na lang natin silang gayahin. So, paano natin mapoprotektahan aside sa watermark? So, yan, by by pwedeng ano, by showing your image. Yun, or letting your audience hear your voice na yan, ipaalam mo na ikaw yung nagsasalita. Then kasi minsan kasi ang ginagawa ng mga fake content creators or mga nagpo-post ng negative contents, nilalagay nila yung face nila dun sa video na parang they're telling na sa kanila yung video na yun, which is hindi naman. Ayun, so to protect your works or your contents, aside from putting watermarks, kasi madali kasing mag-download sa ano sa internet kahit na ano kahit iano mo pa yan. Lagyan ng kung ano-ano or yan kung hindi watermark, pwedeng yung image mo para if lagay man nila yung image nila, malalaman na hindi kanila yung content na yon, na ninakaw lang nila yung content na yon. Pero we're not actually try to argue with other content creator na like if negative content creator man o negative man yung kina-create nilang content, um yun, iwasan na lang natin yung argument kasi yan pwede kasing makasira din yun sa engagement. Ay, ganito pala ganito pala yung content creator na to na yan, madalas makipag-away sa mga ano kasi ninanakawan siya ng content, pikon, ganun. So just focus on good side na ano, tuloy lang yung paggawa ng good contents. Yan. Actually, super So na-experience ano namin pa siya yung dito sa question? sa Vane. Because marami Yes po. talaga sa content namin sa TikTok ang ninanakaw ng ibang nagagawa pa talaga sila ng nagagawa sila ng Yes TikTok po. account na Vane talaga. Ang dami talaga nila as in super like every week yata nire-report namin sila. Although naglagay na kami ng watermark. Ang galing nila yung watermark kasi is parang kung saan nakalagay yung watermark, nilalagyan din nila ng kumbaga words para matakpan yung watermark. Siguro kung maglalagay kayo ng watermark, make it like a bit bigger. Para wala na talaga silang kumbaga, wala na silang Ah, matakpan. yes Kasi lang. katatakpan nila buong pag tinakpan pa nila yung watermark. But siguro mas maganda din is, kung may mga nagnakaw ng content nyo, lalo na sa amin, di ba, isa lang naman yung face of TikTok namin, which is Blessy. Na talagang yung Yes po. face niya talaga, yung content niya talaga, Blessy. yeah, yung content talaga niya yung kinukuha. So, mas maganda is i-report niya na lang na i-report. So, Mhm. ask the people. And also, may made a disclaimer na yun lang yung account nyo, yun lang yung, kayo lang gumagawa ng ganong content. And so actually coach, I'm yeah, yun nga. Nagda-download din talaga ako ng mga videos ni Coach Bless na pero I'm not actually posting it. I'm not doing negative content. Like I just actually post it on my story na then I'm gonna be tagging BAME Philippines. Mhm. Kasi, yun nga, sobrang na-amaze ako dun sa, on how cozy, yung style, yung cozy, pagiging, parang sobrang aesthetic ni Coach Bless. Kasi I'm actually into those type of contents na is, sobrang aesthetic. So, napakagaling sobrang bow down talaga ako kay Coach Bless dun sa paggawa niya ng mga ganong content. And I was able to experience din po yung may nagme-message po na do you want to work with Bain Philippines? Yes. Magme-message pa po talaga. First, they will gonna add you on Facebook, then magme-message sila, then they will gonna ask you to pay membership fee. Parang ganun, coach. Okay, And wala po kami hinihingi ng in a person second. fee. Hindi ganito si ano, hindi ganito. Kasi at the first place at the
in the first place, nagbibigay si BAME ng free webinar and yan, free certificate once you were able to attend the free webinar. So, ayun, tiwala sa mga scammers. Okay. May gusto ko sagutin dito. Yan. Gusto ko sagutin dito. So, How to deal with people bullying you and receiving hate comment as a content creator. So, siguro nararanasan mo yan, Jeff. May mga haters ka rin. Dahil hindi naman natin lahat yes maging, po, yes po. di ba? So, how do you deal with it? Sa akin, coach, ah, ha, I deal with them na ano, parang normal lang na parang at least sinusupport although hate mo ako, sinuportahan mo pa rin yung content ko by by Aging. engaging to it. Pinanood mo to eh. So thank you pa kasi pinanood mo and baka matuto ako doon sa comment mo. So I'll try to improve next time. Gaganon ganun, ganun lang coach yung yung kasi meron akong like for example yung isang song ko na pinost sa YouTube, sabi napaka naman ng song. So hindi na ako nakikipag-argue. I just I mean, nag-heart na lang ako sa kanya. Then, yan, sa sarili ko na lang, thank you kasi nag-engage ka pa din. Pinanood mo yung video, add sa views ko to. And, yan, pag sa akin, yung nandun yung algorithm na lalawak yung lalawak yun na may yung mga nagpa-follow din sa'yo, pwedeng mag-follow din sa akin kasi pumunta ka dun sa post ko. Yeah, so Yan. take it as a How about you, constructive, Coach Maan? yeah, take it as a constructive criticism. Kasi sabi nga ni Coach Jeff, sa mga hate nila sa'yo, may matututunan ka. Huwag niyong patulan. Kasi, syempre, hahaba pa yon. Kumbaga, magkakaroon pa ng kumbaga, bad reflection sa'yo. So, maybe, pag binato ka ng hate, batuhin mo ng kindness. So, para at least, di ba? Yes. Kill Um, them with kindness, Coach. yes. Fill them with kindness. Kung baga, batuhin mo sila ng tinapay, nasa lang, garapon. Yun. So, yun. Take it as a constructive Yes, criticism. Coach. Sabi nga, even though it's actually a hate comment or a bad comment, still, kumbaga sabi nga, bad publicity is still a publicity, di ba? Parang, yung bad comments, still, Yes. magiging part pa Yes rin po. yun ng engagement mo. O, pag maraming nakabasa na pumapatol, o, di marami ka Yes. engagement. Thank you. Like yung ginagawa po ni if familiar po kayo lahat kay Carlos Agassi and his wife. And Mm. well, I'm not criticizing them, but I actually admire them on their work kasi kahit sobrang dami na nilang basher dun sa content nila, still tuloy-tuloy pa din sila and taking it sa good publicity kahit bad criticism yung yung binabato sa kanila. Yes. And And coach. also guys, so So, sana sa mga gusto maging content creator, so sana maging maging mindful din tayo sa mga content na ni-create natin because sometimes you can actually, yun na naman yung what happened, naging trend to, yeah. 'di ba? Yung tungkol sa coffee break, To Sir Gabe. which Yes po, is, kay you Sir know what, Gaben. because sometimes yung Ay, mga coffee content break. nyo can actually break a business. So, although nakatulong naman Oh, yun yeah, kasi yes, coach. kasi Na ano ko although siya, coach. nakatulong naman yun kasi syempre, 'di ba siguro mas nakilala ang coffee break. But still sometimes you have to be mindful of our content. So, yun lang ang may papayo ko siguro sa inyo kasi mas maganda yung mga Yes, content coach. na mas makakatulong tayo sa tao. And maging maingat tayo. Kumbaga, kung merong Yes, hindi coach. pabor sa atin, so make a content in a nice way na wag masyadong gumamit tayo ng vulgar words in our content. Especially marami ding bata ang nanonood ng TikTok ngayon. Yes po. And viewers po and audience are ano na po mga na po Gen Z, Yes. yung mga
bagong bagong kabataan ngayon. So, yun nga, protektahan natin sila by producing good contents and protect our brand as well, which is us as a content creator. Ayan. Yes, kasi yung pamangkin ko 9 years old, Yan rin lang po, yun. coach. So, yun. Ano pa ba? Yan. And pabata po ng pabata yung mga influencer. Yan. So, Pabata yan. na ba tayo mga influencer? Lumalawak po talaga yung ano, virtual. Oo, kasi mula siguro Yes, ng siguro po ma'am, pandemic, ano na eh. Yes, Clarice. opo, sige ma'am, go. Hindi, go, Clarice. Magsalita ka Sige pa. ma'am, Huwag kang siguro po mahiya. last two questions. Last two questions for Sir Jeff. Yes, last two. Okay, so Sige naghintay po. ka ng last Last two two questions. questions. Yun. Ang dami talaga ngayong content creator. As in, sobrang dami. And also nga, Kaya nga. So, yeah, lag ba ako? Sorry, tulis na ako, log. Sorry, yes, guys, kasi na para kasing nabanggit ni Coach Jeff na may nagtanong ba kung saan kukuha ng mga topics, right? Siguro may sasuggest ko rin sa inyo. Ito sinadjust ko sa iba na you can actually try to check for topics. Merong website na ang tawag sa kanya is Ask the Public. So doon, maglalagay ka lang ng kung anong gusto mong ask the public topic po. and then magbibigay sila ng mga trending topics. May wheel siya, as in may wheel siya, ano ba yung hot topics. Alright. So, yan, I do have a question for a anonymous attendee. So, am I allowed to cover any song on Spotify, or if not, how can I avoid having the audio restricted when producing a music cover? Siguro, para ma-avoid mo siya, kasi usually meron talaga mga instrumental na parang may pagkakahawig sa kasi kapag inspired ka sa isang artist, inspired ka sa isang kanta, then minsan kasi if yun kasi for me as a beat maker na din, minsan nakakagawa ako ng mga beat na parang inspired kay sa kanta ni sa kanta ni Junella na, or for example yung kanta niyang Sining, meron akong nagawang parang kagaya nung instrumental niya. So, para hindi siya ma-detect as parang copyrighted. Ano mo na you can just actually add some ad libs on your mixing, some additional tone para hindi siya ma-detect as copyrighted. Yun, kasi kapag na-detect siya as copyrighted, mawawala yung pag-post mo dun sa song na si ipinost mo nilagay mo sa Spotify. Yan. Second question. Wait lang po. So, Ramel Briones, may sasuggest nyo ba yung maingay na ng pera like 100 pesos sa GCash para magkaroon ng madaming engagement and followers? Ito yung yung mga content creator na nagpo-post ng nagpo-post ng nandito kami sa place na to, maglalagay kami ng one to, lang yung place na to. I think he's referring to that type of content. So, yung ganong klase ng content, kasi parang parang greedy na masyado na bakit kailangan pang gawin 'yun, 'di ba? So it's actually part of those let's say hindi advisable na content. Kasi sinisilaw nyo sa pera ano, yung mga audience nyo, instead of putting some efforts on improving your skills, like
may mas maano ka pa eh, may mas malawak na idea ka pa bukod doon sa paggawa ng ganong klaseng content. So, iwasan na lang natin na suportahan siguro yung ganon. Although, nakakatulong talaga siya, pero meron kasing mga, yun nga, scammers pa din na pupunta ka dun sa place and then wala yung pera. Like dito ko tinago, then pupunta ka dun, wala na yung pera kasi ang ginawa nila, paglagay nila, kinat yung video, kinuha ulit nila yung pera. So, yan. Pwede kasing ganun. So for me, hindi ko siya is-suggest na gawing content talaga. So, pure content na lang talaga, mas okay pa yun para makapag, ano, kasi nandun yung, ano, nandun yung fulfillment mo kapag meron ka na-inspired na tao. Then, Ayun. Thank you so much. By the way, meron na po tayong attendance link for the webinar para magkaroon kayo ng certificate. If hindi nyo siya maklik, pwede kayo mag-message sa Facebook page within the day with your name, email address, and screenshot of the webinar. Anyway, yung instructions naman po nasa ano ba tawag dito? Nasa chat box. Hindi po sa Q&A, nasa chat box naman siya. And then we have our social media platforms. Follow nyo lang kami on Instagram, YouTube, Facebook. We have Facebook group, TikTok, ano pa ba? LinkedIn. So, yun. Ito po yung mga links nandito rin sa chat box natin. So, be aware na lang sa mga scammers. Madami kaming posers. Madaming gumagaya sa page namin. So, yun. At hindi kami nanghihingi ng payment for you to apply with us. So, libre po mag-apply. Only apply po, ganyan. Wala siyang bayad. So, punta lang kayo yan sa legit links ng social media platforms namin. Then, send ko lang ulit yung link and instruction kung paano nyo makukuha yung certificate nyo for this type of webinar. And then, yun po, while we are asking po sa mga gustong sumama sa picture, ipopromote namin kayo, i-raise ko lang yung hand.